Hello, welcome back again to our food turn business. Alright, today I will teach you again another business idea. So what we need today is a fudgy bar, all-purpose creamer. We have also this one, the Buko Pandan Condensada. And we'll be using the Pyrex like this and a topper of this size. Alright, let's start now. First step, we have to make sure that our all-purpose cream is frozen or yung nakapalamig na po siya. Ganon din po ang ating mga Buko Pandan Condensada. So ayan, kapag malamig na siya, mas maganda po is yung talagang siya ay parang buo. Parang buo po yung pinakang cream natin para mas madali po siyang maglapot. So ayan, kapag po ganyan at okay na yung ating cream at yung condense natin, ilalagay na po natin siya sa ating mixing bowl. So ayan, etong aking ginawang all-purpose cream, hindi pa siya masyadong frozen na frozen. Kaya ang advice ko sa inyo guys, kung gagawa kayo nitong ating business idea na to, kailangan yung ating all-purpose cream ay frozen. Hindi naman yung sobrang frozen, basta hindi siya ganyan kalapot. And etong ating condensed milk, dapat malamig din po yan. Ayan. So ilalagay na natin yan lahat, yung ating dalawang can of condensed milk. So ang napili kong condensed milk ay itong Buko Pandan. Dahil ang flavor ng ating gagawin ngayon ay Buko Pandan. Kaya ang ginamit ko ring fudgy bar ay Buko Pandan. So pwede nyo po itong gawin sa iba't ibang klase ng flavor. Pwede yung chocolate and pwede rin yung mango. So nasa sa inyo na po yung flavor na gusto nyong ma-achieve. So ayan, kapag ilagay na po natin lahat yung ating condensed milk together with our all-purpose cream, kailangan na po natin itong gamitan ng hand mixer. So kailangan po i-mix po natin ito hanggang siya ay maglapot. Mix lang po natin siya ng i-mix, hanggang parang maging ang texture niya ay isang whipped cream. Alright, so ayan, i-mix nyo lang ng i-mix.
pabilis yung pagiging yung makuha natin yung consistency na pagiging whipped cream niya. So yun po is isa sa mga technique para ma-achieve nyo yung pagiging mabilisang whipped cream na texture ng ating mixture. So, kapag nakuha na po natin yung tamang mixture na pagiging whipped cream nun, so i-ready na po natin ang ating mga topper. So, ang gawin po natin, ilagay po natin yung isang piraso ng fudgy bar sa bawat topper natin. So, ang ginawa ko po dyan dito sa una is parang dinurog-durog ko siya, pero mas maganda pala kung gagayatin nyo siya into 4. Into 4, tapos ilalagay nyo siya topper para maging maayos siya tingnan. So, itong una ko naman kasi is medyo mali yung unang gawa ko dahil parang dinurog-durog ko siya. Pero mas maganda pala kung gagayatin nyo siya into 4 equal part at magiging ganito yung kalalabasan niya. Ayan. Ayan na po yung tamang paggawa nitong ating mga fudgy bar. Ayan, hinati ko po yan sa 4 na equal part at sinalansan ko lang po sa bottom ng ating topper. So, ayan, ang ganda niya po kapag hinati-hati nyo siya into 4 equal part. Kapag kasi dinurog siya, medyo pangit siyang tingnan. So, mas maganda kung hahatiin nyo siya into 4 equal part, yung isang sachet ng ating fudgy bar, tapos ilalagay natin ng ganyan sa bottom ng mga topper. So, kapag naayos nyo na po yan, syempre, ilalagay na po natin ang ating mixture na condensed and all-purpose cream para ma-arrange na rin natin po yung kanyang pag-plating natin dito sa ating business idea na ito. So, ang tawag nga pala dito is Fudgy Buko Ice Cream Cake. So, yan po ang tawag dito sa ating ginawa na to. And super sarap nito mga mima ko dahil sobrang bagay na bagay siya after nyo kumain ng inyong lunch and dinner. So, masarap po itong dessert and of course, pwede nyo rin itong ibenta sa mga gusto at mahilig sa mga dessert. So, ayan, kailangan nating ma-cover up yung pinakang fudgy bar natin na bread. So, kailangan nating pantay-pantayin yan and lagyan ulit natin ng another na cover. So, dapat cover na cover po yung ating fudgy bar para maganda po siyang tingnan. At kapag natapos po siya ay para talaga siyang ice cream na mayroong bread sa ilalim. So, ayan, pinupuno ko na nga po siya and after po nito, at natapos nyo nang ilagay yung mga yung buong na mixture ninyo na condensed milk and all-purpose cream, syempre, kailangan meron din tayo dyang magandang pang-toppings para mas kaakit-akit siya sa mata ng mga buyers natin. At para mas magustuhan din nila yung presentation nung ating dessert na ginawa. So, ayan, at malapit na ako matapos dito sa ating nilalagay. Kailangan cover na cover yan. Alright, so eto na nga po mga mima ko. So, medyo nakapos ako ng konti sa ating mixture. Kaya yung isa nating topper dyan ay nakakita pa yung ating fudgy bar. So, eto na nga at lalagyan na natin yan ng ating toppings na stick O. So, i-crush lang natin yung stick O natin at ilagay lang natin dyan sa ibabaw ng ating mga ginawang fudgy bar cake. Ayan. Fudgy bar, Fudgy Buko Ice Cream Cake. So, yan yung kanyang pangalan. Medyo nalito lang ako. Alright. And, syempre, nakagamit ako dito ng 3 stick lang ng ating stick O. So, yan. Mas naging kaakit-akit siyang tingnan at mas masarap na siyang kainin as a dessert. So, after nating mailagay ang ating mga stick O, ilalagay naman natin siya sa ating freezer. And i-rest natin siya for 24 hours at balikan natin siya kinabukasan para mas tumigas na din agad siya at ma-ready na rin natin yan para sa ating pagbebenta. So, ayan mga mima ko, ilagay na natin siya sa ating freezer. Let's go!
Alright, mga mima ko, at eto na nga, nakalipas ang 24 hours at eto na ang result ng ating ginawang Fudgy Buko Ice Cream Cake. Ayan mga mima ko, tingnan nyo naman. Super creamy at super delicious. Ayan, eto nga palang ating Fudgy Buko Ice Cream Cake ay binebenta natin per tub ng 65 pesos. So ayan, nasa end ng ating video ang costing ng ating ginawa dito sa ating Fudgy Buko Ice Cream Cake, at for sure na makakatulong ito sa inyo dahil in a month kikita kayo ng nasa kulang na 7,000 pesos. So what more kung mas marami yung demand ng dessert na ito. So ayan mga mima ko, thank you so much for watching, and here are the costings. Here are the complete costing. Expense Fudgy bar 37 pesos, all-purpose cream 58. Condensed milk 70 pesos, stuffer 20 pesos, Stico 3 pesos, total 188 pesos. Total yields 5 tubs sold, 65 per tub. You can earn 112 pesos per 5 tubs. What if you sold 10 tubs a day? So you can earn 220 for a day and earn 6,720 pesos a month. Wow, what a big profit, right? So what are you waiting for? Let your food turn into business. Subscribe me for more business ideas.